Halina't tunghayan ang istorya sa likod ng ating bayan. Hatid sa inyo ng Night Cafe. Ako'y nanunumpa. Natutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang alkalde. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at tiyak, at sa kanyang yumi at ganda. Ito ang sinumpaan kong tungkulin. Paglingkuran ang bayan ko. Bayan kong binihag ka, nasadlak sa dusa. Babalik ako. Huwag ka nang maawa. Alam mo kung ba't ko kailangan gawin to. Hindi ko kaya lumaban kung ganito ang abot ko. Para kay tatay. Babalik ako. Joseph, ayon nga sa 1987 Constitution, the state shall prohibit all political dynasties. Pero alam naman natin na sa maraming probinsya dito, nakasentro pa rin sa iilang pamilya ang kapangyarihan. Anong pananaw mo rito? Wala, Ed. Ang mukha ng politika natin sa sibilan, ng aking probinsya, ang pamilyang Rubio. Sila nalulusutan nila ang batas na to. Dahil sabi ng mga Rubio, nag-aatid sila ng public service, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin ako nakikita kahit anong pagbabago sa probinsya namin. Na isa pa rin sa 10 poorest provinces sa Pilipinas. 3 dekada nang namamayagpag ang pamilya Rubio dito, kung hindi congressman, gobernador, kung hindi mayor, konsehal. Sa 3 dekadang iyan, tila dumadami ang kanilang mga pag-aari, ang mga mansyon, ang mga lupain, at daang milyong piso na raw ang laman ng kanilang mga bank account ayon sa kanilang salin. Ngayon, ang tanong natin bakit parang hindi yata sumasabay ang pag-unlad ng bayang ito doon sa pag-asenso ng pamilya Rubio? Alam niyo, Ed, 30 taon na nalugmok sa kahirapan ng probinsya namin. Lalo na ang bayan ko na Lagros. Ganun pa rin. Bako-bako pa rin ang daan. Walang maayos na paggamutan, pati na rin silid-aralan. Nako, pinagkakakitaan nila eh. Samantala ang mga pamilyang Rubio, nagkalat ng bahay nila. Dumami ang condominium sa Metro Manila. Dumami lalo ang negosyo nila. Ang tanong ko ngayon, saan nila ito nakukuha? Saan nang gagaling to? Yan ang gusto natin malaman. Pero totoo ba na kaya ka tumatakbo bilang alkalde para siyasatin o sabihin na nating paghigantihan ang pagkamatay ng iyong ama, ang mamamahayag na si Ernesto Santiago?
My condolences. Ano ba ang nangyari? Hindi ko po alam eh. Paglabas ko na lang ako, nakita ko patay na si tatay sa labas. Kaya gagawin natin lahat para malaman natin ang punot dulo nito. Salamat. Salamat po. Ed, sa totoo lang, hinahanap ko pa rin ang katotohanan kung ba't pinaslang ang aking ama. Ngunit, gaya ng maraming kaso sa ating bansa ngayon, wala na nanagot eh. Ilan lang nakukulong. Kasama rin ni tatay na libing isang katiwalian na tuklasan niya. Na nais na sana niyang sa publiko. Ni-record mo ang usapan? Sige, gusto ko muna marinig yan bago ko i-expose. Grabe. Sa Laon? Kaya pala biglang off-limits yung area ng... O sige. Kung mabigay mo sa akin, mga next week, kopyahin mo na lang sa tape. Tapos daanan ko sa'yo bukas. Okay? Pati puno. Negosyo na rin nila. Kanina po ang negosyo, tay. Sino pa? Alam niyo po, tay. Kanina po biro yung mga natatanggap niyong death threats eh. Sino bang nagbibiro? Ed, hindi tayo mapagiganti. Kung ako gusto ko man ibagyang hustisya ang aking ama, yun ay dahil dapat bigyang hustisya ang lahat ng taong naagrepyado. Happy birthday, Joseph. Birthday din ng Bandilyo. Salamat, tatay! Joseph, malaki raw ang sahod mo bilang isang junior partner sa isang tanyag na law firm. Ang tanong ko saan nanggagaling ang kagustuhan mong maglingkod sa Lagros? Ed, wala naman ako makinarya o pera na ipamumutmod sa halalan. Ngunit hangad ko ipaglingkod bayan ko na Lagros kung saan ako lumaki.
At Ed, gusto ko rin kasi ibalik ang serbisyo na nararapat para sa ating mga mamamayan. Ito ang trabaho ng tatay eh. Kung minsan delikado. Kapag nilahad mo lahat ng totoo, may mga nagagalit. Mas lalo na kung masama at kung ayaw nilang malaman ng madla. Hindi po ba kayo natatakot? Alam mo, ang takot, parati lang nandyan yan eh. Ang tanong, paano mo harapin ng takot? Matagal pa ba yan? 9 hole lang tayo. Oh, ang tagal mo in-address ang bola, sablay pa rin. Si Mayor Pulpol, kinausap mo na? Hindi pa. Hindi pa rin. I-address mo na naman matagal, tapos sasablay lang. Kung hindi mo siya pinaya sa victory party mo, saan mas madaling tansyahin si Mayor? Akala ko ba kaibiganin natin mga kaaway natin? Pinaya mo na harap-harapan yung tao. Hanapan mo na lang ng butas, yan si Mayor Pulpol. Malinis nga siya. Tinatarantado mo ba ako? Meron bang politiko na walang baho? Hanapan mo ng pwedeng pang-blackmail. Tapos sabihin mo sa kanya, hindi siya makakakuha ng pondo sa pork barrel mo kung hindi siya susunod sa gusto ko. Ganun lang yun. Oo nga pala. May tip si Sen. Inaamoy-amoy tayo ng COA. Pati yung bidding process natin, uuri natin. Ang pinagtataka ko, paano nalaman ng COA yun? Wala akong alam dyan. Pati mo tanong yung mga bata mo. Eh bakit kami? Bakit ako? Tahimik naman kaming lahat doon sa bidding ah. Saka alam nilang lahat na rigudon lang yun. Trabaho mong protektahan ng tatay mo sa kongreso. Hindi ko trabaho ang magtago ng baho ng iba. Anton, trabaho mo. Trabaho nating lahat. Dahil pag nabuko ng COA yan, talbog sa ating lahat yan. Asikasuhin mo. Go! Hey! Long time no see, Edo. Long time no see. Hi, my son, Congressman Anton, and my associate. Relaxation time, Gob. Alam mo na, business with pleasure. Lahat ng projects ko para sa sibilan, dito ko niluluto. Sabi nga, maliwalas, malinis ang hangin, lumilinaw ang takbo ng utak ko. Alam mo naman dito, marami nangyayaring business deal dito sa golf club. Siya nga pala, Golf Buddy, nagkita tayo. I want to set a meeting with you. Tungkol nga pala ito dun sa mall, papatayo namin sa sibilan. Itutuloy mo? Tuloy na, Gob. Oh! I'll set a meeting with you. Usap tayo pala. Sure. Oh. Okay, we'll go. Okay. Sige. I'll go ahead. Same number, Gob. I'll go ahead. Oh, tingnan mo yung chick na yan. Pangiti-ngiti ngayon, ha? Pero galit sa akin yan, masama ang loob. Ngayon, minumura ako dahil doon sa porsyentong hinihingi ko sa kanya. Pero wala rin kawala yan. 15%, malinaw. Kaya yung si Mayor, masasanay din yan dahil makikinabang din siya. Baba muna kayo.
tayo. Ayaw mag-start. Muna kayo. Mabit ko. Mabit na. Ano nangyari, kuya? Ang po ako sa bahay, oh. Ilang oras na? Kahit pa ako, laro yung asawa ko. Ay, mandar. Ano tayo, kuya? Yan, sino yan? Ayaw talaga? Ayaw talaga. Ayaw. Oo. Ano nangyari dyan? Ano nangyari dito? Sumagi yung bakal sa loob ng sasakyan eh. Bakal. Saan galing yung... Ayan o, nakatiwangwang lang sa kali. Hindi pa kasi tapos itong highway. Delikado nga, Mayor eh. Ilang sasakyan na rin nadali nito. Tapos hindi pa rin tapos yung buong daan. Pasensya na ho, ha? Huwag kayong mag-alala. Kinausap ko ni yung city engineer para ayusin na to. Ang gagawin natin maglalagay na lang tayo ng mga hazard signs para maiwasan itong mga pangyayari na to. Paano ba natin matatanggal to? Dapat to, buhatin. May bakal ba kayo dyan? Meron o. Ito. Asan yung bakal na yun? Ako na ako, Mayor. Ano natin, Tesi? Ako na bahala, ako na bahala. Ano? Yes, ano ba nangyari dito? Ay, subukan na ulit natin. Oh, 1, 2, 3. Sabay. Sabay. 1, 2, 3. Yun! Okay. Mayor, hatid ko na ako kayo. Sige. Salamat, ha. Mayor, kilala ko ang tatay niyo, si Erning. Ganun ba? Opo. Buti yun, naalala niyo siya. Hindi ko siya makakalimutan ng mga taga rito. At sigurado ko ngayon na kung nabubuhay lang siya, may pagmamalaki ka niya. Tay, maraming salamat to, ha. Kasi ako na kahit pa paano, nakakaalala sa kanya. Tayo na po, Mayor. Sakay na po tayo. Sige, mauna na kayo. Oh, ano nangyari sa'yo? 20 minutes ka nang late, kaya pa naghihintay yung mga supplier. Tumirik yung jeep na sinasakyan ko, Sumabit yung jeep dun sa nakalawit na baka dun sa sementadong daan. Sabi, Karen, sirang-sira yung daan dun. Ayun! Saging at mais!
Sa akin lang po to. Thank you po. Kapal talaga ni Gob, ano? Di pa nga tapos yung sementadong daan niya. Nagtayo pa siya ng billboard. Nakangiti, parehas naka-thumbs up. Weird. Hindi lang yan, Mayor. Kahit saan ka tumingin, hindi mo mamiss yung mukha nila. Halika. Look. Ito yung mga nakuha namin. Alam mo ba, Mayor, may batang nakakuha na medalya sa school. At iyak nang iyak dahil mukha ni Gob ang nakita niya. Yan, no? Naku, ma'am, si Jingjing yun. Sabi nga niya, nawalan ng halaga yung gold medal niya. Matanso! Dati-dati sa ambulansya nakaplasa ng mukha ng mga to. Yan, ultimo siya, meron na. Dapat nga, Mayor, sa tissue paper nila nilagay yung mga mukha nila. Para pabunas! O siya, okay na ako. Dahil sa office mo? Teka. Kung may mapili man tayo supplier, ay ibabayad natin sa kanila. Sigurado kasi ako, wala matatanggap ang Office of the Mayor kahit isang kusing galing kay Congressman. Huwag nga siyang galit, ano? 70 million pesos binibigay sa bawat congressman para sa PDAF. Tapos tingnan mo nga itong bahay na to. Tingnan mo itong probinsyang ito. Tapos may gana siya mag-finance ng road pavement project sa Manila. Para ano? Para magandang daan papunta sa bahay nila sa Alabang? Tapos dito, Yung mayor mismo, nanlilimahay dahil nagbuhat ng jeep. hindi naman, mabango na ulit. Sige na, tawagin mo na yung first supplier natin pati yung sa Words Committee. Okay. Good morning, Mayor. Sabi ng Eliza ikaw, Mayor, late ka na, makakalimutin ka pa. Ginagawa mo rin. Sino nagpapasok sa'yo dito? Kilala ko ng mga tao rito. May mga supplies na hinihintay sa akin sa bus. At isa ako sa mga yon. Nauna pa nga ako eh. Tawagin na natin yung committee. Anong committee? Yung Bids and Awards Committee. Alam mo, i-relay mo na lang sa kanila. Saka, bakit ba kailangan pa sila dito? Lalo kailangan gastos. So here's my proposal. Malinis na 10% sa overall budget ng hospital. Hindi lang sa furniture and fixtures and sa medical equipment, kundi sa buong hospital. Saka para i-prove sa'yo na hindi ko lang ito, andyan na yung down payment. Pastos ka rin, no? What? Laganap ang sakit dito sa Lagos. Pati sa buong sipilan. Wala na nga sila pambayad sa gamot, tas ito ka? Ininegosyo mong ospital? Cool ka na. Sino nagpadala sa'yo dito? Joseph, hindi mo alam kung marami dito. Hindi. Alam ko ang palakad dito. Kaya tapos na maliligay ang araw niyo. Sa tingin mo ba isang kawad lang puputulin mo? Kabit-kabit ang kable nito, Mayor. Maubos na yung oras mo. Alam mo, lalo ka lang mahihirapan ikaw. So, lumabas din ang totoo. Hindi na natin kailangan mag-away-away. Believe me, dati nagmalinis ako pero nothing happened. Kaya ngayon natuto ka na. Naging kapit ka niya, di ba? Sige, maaari ka na umalis.
naman nakakatuwa isipin kasi dati handa kang ibigay sa akin ng lahat maging tayo lang. Sweet mo nun eh. Pero ngayon ikaw na ito nagpapakipot. Dahil hindi na ikaw yung Lisa ang kilala ko. Well, let me introduce myself to you again. And this is not gonna be the last time. Sige na. Sabihin mo na rin kay Corp sinabi ko. Hindi niya alam na nagpunta ako dito. Na ospital. Ha? Bakit? Nasagi ng truck na nag-deliver ng mga troso. Mukhang nag-iba raw ng rota ang mga truck. Dumaan pa mismo sa bahay nila Tess. Mas lalo silang naging garapal. Kanina, yung guard namin sa laon ng aksidente. Eyewitness siya sa pag-deliver ng illegal na troso. Dumaan mismo sa bahay nila. Saan yan? Sa laon. Hindi ko nasakop yan. Pero baka pwede mo naman kausapin mo yan ng laon. Ang dami ko yan. Lahat naman sila eh. Pero baka meron pa silang pusong matitira para sa kanilang mga constituents. Pwede ba? Ngayong gabi lang. Pahinga naman tayo. Halos araw-araw, parang may bagong nangyayari. Hindi mo nang alam kung anong unahin mo. Pag may nabago kang isa, may 10 ka pang dapat harapin. Kaya nga, iyakap mo lang. Energized na ako. So ano? Totoo ba? Alin? Na binisita mo yung ex mo. Wait, under surveillance ba ako? Ikaw, inaaway ko yung anak ko para i-depensa ka. Tapos tinututime mo ko.
Ano ka ba? Para sa'yo din naman yung pinunta ko dun eh. Para sa'yo yun. Saka, wala nang magagawa yung anak mo. Matatameme lang yung pagharap ni Joseph. Ikaw, pagharap mo sa kanya, natameme ka? Oh my God, Tony. Oh my God, oh my God. Okay, naamin ko, naging boyfriend ko dati si Joseph. Oh. Pero hindi ko ipagpapalit yung furniture business ko para sa kanya. Okay? Saka sayong-sayo na ako. Babalik pa ba ako sa Dugyot? Gob, tawag ko. Sandali. Oh, Freddy. Oh, ngayon ang meeting natin, di ba? Postpone ko muna, ha? Medyo mahirap na eh. What do you mean? Ngayon mo papakita sa akin yung blueprint ng mall, di ba? Hindi mo pa ba alam? You're all over the internet. Nilabas ng COA ang kanilang initial findings. They've got pictures and some strong evidence about this 72 million scam you're involved in. Freddy. Ayusin mo muna yan, Gob. Mahirap na baka pati kumpanya ko madamay. I'm just a businessman. I don't want any part of that scandal. Freddy. Isa lamang to sa mga patsi-patsing daan mula Tindang hanggang Lagros na 5 taon ang ginagawa pero hindi pa rin natatapos. Kita nyo nga sa likod ko, kahit ang kalabaw, mahihirapang dumaan. Questionable raw ang 70 milyong pisong halaga ng mga muebles at office supplies na ginamit para sa renovation ng Kapitolyo ng Sibilan. Ayon din sa pagsusuri ng COA, ang 40 classroom na ginawa noong 2005, puro mga overpriced din. Ang lahat ng mga kasong ito, itinuturo sa iisang opisina, ang opisina ni Antonio Rubio Sr., ang gobernador ng probinsya ng Sibilan. Hindi ba kayo itong magkasamang naglaro ng golf? Hindi nga ako sinipot eh. Oh. Alam mo na kung ano na naman gagaguhan ang ginawa mo. Ha? Anton! Huling beses mo ng palpak ito, naintindihan mo? Hello, Sen! Oh, pare, kumusta? Kailan mo kapasyalan dito? Oo, boring pag hindi ikaw ang kalaro ko eh. Ang bobobo maglaro ng golf ng mga tao dito. Yun, may papakiusap sana ako sa'yo. Baka naman pwede mong ayusin yung... Yes, yun. Nasa kibin na eh, nakakahiya. Ewan ko ba kung anong-anong ebidensya ang inimbento nila. Puro manufactured eh. Oo. Ano yun? Kayang-kaya mo yun. Kalimutan mo na ba nung nakaraang eleksyon yung pinangako mo sa akin? Kahit anong hilingin ko, ikaw, ginawa kitang number 1 dito. O yung mga kasama mo, straight, di ba? Nanalo. Yun. Pare, thank you. Yeah. Ha? Sure, anytime. Gusto mo ngayon na. Tayo mo na, tumaas na ba handicap mo? O sige, papadalo ko sa'yo. Okay. Thanks. Okay, sige. Anton. Huwag mo nang uulitin ito, ha? Hindi ako makakalaro.
Doon! Minutes bro. Sana tuloy-tuloy nang mabuking lahat ng mga pinagagawa niya. Alam mo, Beto, hindi magagawa at hindi lahat iimik. Dapat magsunod tayo mga may alam. Gabi ng kalsada, no? Ito, isin natin yung bukas, ha? Mayor, yan ka na naman. Patutumihan ka na naman yan. Bakit? Eh, ligo naman ako pagkatapos, ha? Kung ayaw mo, ako na nang bahala. Sino ang nakakita ng mayor na ganito? Madamihin natin. Oh! Si Mayor yun! Si Mayor nga! Bakit siya naglilinis? Okay ka lang ba?